Hi mga ka-backyard, welcome back again sa aking YouTube channel. So, kumusta po kayo mga ka-backyard at kumusta din yung mga alaga niyo sa bahay? So, katatapos ko lang pala mga ka-backyard namigay ng malunggay sa aking mga alagang ibon dito sa bahay. At nung nag-open ako mga ka-backyard sa aking YouTube channel, so mayroon ako nakita mga ka-backyard na isang subscriber na nagtatanong tungkol po sa sakit na scalimite na naranasan ng kanyang ibon. So, shout out sa iyo Sir Jan Pronigriso. So, ito na po yung sagot ko sir sa katanungan mo. So, ang tanong niya mga backyard, paano gamutin yung scalimite sa kanyang ibon na ibinigay ng kanyang tropa? Advice ko sa iyo ka-backyard dahil binigyan ka ng tropa mo na ibon na mayroong scalimite. At saka kapag may ibon ka ka-backyard na walang scalimite sa ibunan mo, and then kinuha mo yung ibinigay ng tropa sa iyo na may scalimite, huwag mo siyang isama mga ka-backyard sa alaga mong ibon na walang scalimite. Kasi ang scalimite kasi ka-backyard is para yung COVID na maaring makahawa agad sa mga tao at i-spread ang virus. So, ganon din ang scalimite mga ka-backyard sa ating mga alagang ibon. So, maari siyang makahawa sa ating alagang ibon, lalong-lalo na mga ka-backyard pag once marami sila. Nagsisimula kasi yan mga ka-backyard sa isang ibon, and then pag dumapo yung ibon na may scalimite sa ibang dapuan, at saka natapakan mga ka-backyard ng mga ibang ibon na walang scalimite, so madaling mag-spread mga ka-backyard ang virus. So, ang sanhi po niyan mga ka-backyard is yung kagat ng lamok. So, ang lamok kasi mga ka-backyard is carrier sila ng mga sakit. So, pag once mga ka-backyard nakakagat sila sa ating mga alagang ibon, o di kaya nakagat nila yung paa, nakagat nila yung mukha. So, ang tendency po mga ka-backyard is maaari po magkaroon ng scalimite ng ating mga alagang ibon. So, tips ko sa inyo mga ka-backyard, much better na mag-observe kayo sa mga alaga nyong ibon sa bahay. And then kapag may na-observe kayo na mayroong isa kayong ibon na may scalimite o di kaya dalawang ibon, so ang advice ko sa inyo mga ka-backyard is kunin nyo sila. Huwag nyo silang isama sa ibon nyo na walang sakit na scalimite para maagapan nyo agad at malagyan sila ng treatment para maging okay yung ibon nyo. So, ang gamot ko nga pala mga ka-backyard sa scalimite dahil last 2020 nagkakaroon ako ng ibon na may scalimite mga ka-backyard. So, unang treatment na maika-recommend ko sa inyo mga ka-backyard is yung sulfur ointment. So, ang paggamit po nito mga ka-backyard is kung saan yung party ng ibon nyo na may bulutong is pahiran nyo lang sila mga ka-backyard. For example, sa paa mga ka-backyard may bulutong alaga yung ibon. So, ipahid nyo lang ito mga ka-backyard. So, dagdag tips ko din mga ka-backyard pag may bulutong yung mukha ng yung ibon o di kaya sa ilong. So, dandahan lang mga ka-backyard pagpahid sa sulfur ointment, huwag yung masyadong damihan. Dahil kapag nadamihan yung mga ka-backyard is delikadong makapasok ang sulfur ointment sa ilong ng ating ibon. Baka ang sanhi pa niyan mga ka-backyard is ikamatay pa nila. So, ang pangalawang ika-recommend ko sa inyo mga ka-backyard na ginamit ko talaga dito sa aking ibunan na effective at saka mura siya mga ka-backyard para sa gamot ng bulutong ng ating mga alagang ibon is yung petroleum jelly mga ka-backyard. So, kapag once ang paa ng yung ibon is may bulutong mga ka-backyard, dapat lagyan nyo sila ng petroleum jelly, dandahan lang. And then, ang pag-apply nyo yan mga ka-backyard is isaksisib nyo ng 7 days o di kaya 10 days. Pero depende pa rin mga ka-backyard sa pag-observe nyo kung yung ibon nyo is hindi pa gumaling. So, ipagpatuloy nyo po yung paggagamot nyo mga ka-backyard at paglagay ng petroleum jelly sa kanya. So, ipakita ko sa inyo mga ka-backyard ang ibon ko na noong last 2020 na nagkaroon ako ng bulutong sa aking ibon. So, ipapakita ko sa inyo mga ka-backyard para makita nyo. So, ayan po yung ibon ko mga ka-backyard na nagkakaroon ng bulutong sa paa. So, isa po siyang cobalt blue. So, ang gender po niya mga ka-backyard is hen po siya. So, nakikita nyo naman mga ka-backyard, grabe yung pamamaga niya sa paa. Pero okay tong ibon na to mga ka-backyard dahil hindi naman siya tumamlay. Tsaka malakas naman siyang kumain. So, ang ginawa ko mga ka-backyard, inilipat ko siya ng cage kasi nilagay ko siya sa plain cage. Kaya inilipat ko siya agad ng cage pagkakita ko sa kanyang paa na may bulutong para hindi ma-spread yung virus mga ka-backyard. So, ganito lang yung pag-apply nyo mga ka-backyard. Lagyan nyo yung paa na may bulutong and then dahan-dahan lang mga ka-backyard. So, ayan. Tapos ko na siyang nalagyan mga ka-backyard ng petroleum jelly. So, siniparate ko pala yung ibon ko na may bulutong sa ibang ibon ko na okay yung katawan.
So, dagdag tips ko din sa inyo mga ka-backyard, pag once tapos na kayong naglagay ng petroleum jelly sa inyong alagang ibon, so lagyan nyo din ng dextrose powder mga ka-backyard ang kanyang patubigan. Dahil nakakatulong po yun mga ka-backyard sa anti-stress ng ating ibon at sa madali ang recovery mga ka-backyard sa ating ibon na may bulutong o di kaya nakaranas ng scalimite sa kanyang katawan mga ka-backyard. So, shout out ulit sa iyo, Sir Jan Pornegreso. So, ito na po yung kasagutan ko, sir, sa tanong mo. Sana may makuha kang idea para gumaling na yung ibon mo, sir. At saka ma-apply mo tong tips ko na ibinigay sa iyo patungkol sa ibon na may bulutong kung paano gamutin. So, hanggang dito na magtatapos ang vlog ko mga ka-backyard. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe mga ka-backyard para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa aking munting ibunan. So, God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Mag-ingat po tayo at saka mag-enjoy lang tayo mga ka-backyard sa hobby natin kung saan tayo masaya.